bilang paggalang sa banal na salita po ng ating Panginoon. Pwede po ba palakpakan natin ng Diyos? Amen. Yan na po ba yun? Yung the best natin palakpak para kay Lord. Amen. Sabihin ko nga, nandito ako para kay Lord. Amen. Hindi para sa tao. Amen. Kaya palakpakan natin si Lord. Praise God. You know, God is really amazing. Amen po ba? Talagang mabuti ang Diyos kasi yung buhay natin, may maraming bagay sa buhay natin, hindi naman talaga natin control. Amen? Pero salamat kasi nakaka-move forward pa rin tayo. At ang pinakamaganda po dito, alam niyo po kung ano, matapos man yung buhay natin sa mundo ito, we are secured. Amen? Because we know that we have God. Amen? Kaya na-appreciate ba natin yung Diyos na pinaglilingkuran natin? Na-appreciate ba natin yung Diyos na sinasamba natin? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon minsan pa. Sabi ng John chapter 1 verse 17, ang sabi po ng John chapter 1 verse 17, sabay-sabay po nating basahin sa wikang Tagalog. 1, 2, 3, go! Ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasa atin sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Tayo pong lahat ay umupo at pumikit manalangin. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Sa privilege na kami ay makikinig ng iyong mga salita. Lord, walang kwenta ang lahat ng bagay na ito kung hindi ka namin mararanasan. That's why once again, we humble ourselves before you, God. Lord, binababa po namin ang aming mga sarili. Lahat po kami ay hindi perpekto. Lahat po kami ay kulang. Lahat po kami ay hindi karapat-dapat. But one thing we ask you, O God, this morning, Lord, to minister in our lives, Father God. Lord, wala ka pong lalagpasan sa amin, Panginoon. So, magang ito, naniniwala kami na ikaw pa rin ang Diyos ng imposible. Ikaw pa rin ang Diyos na humihipo sa puso ng buhay ng bawat isa sa amin. And Lord, in this morning, we pray for your direction, Father God. Bigyan mo kami ng direction sa iyong mga salita. Bigyan mo kami ng clarities ng iyong mga salita, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon Jesus, O God. Matuntun namin, Panginoon. Well, Lord, walang isa sa amin, Lord, sa lugaring ito nang hindi nangangailangan ng direction mo, Panginoon, O God. Kaya, Lord, hayaan mo, Panginoon, sa umagang ito, i-guide mo pa kami, Lord. Matuntun namin ang plano at kalooban mo sa aming mga buhay. Yung mga bagay na pinagagawa mo pa para sa aming Panginoon. Salamat po, O God. We expect something great, good, will going to happen, Panginoon, sa umagang ito. And Lord, hayaan mo, magsalita ka sa amin, Panginoon, O God. At ako nagagamitin mo, Lord, O God, touch my lips that I will be speaking according to your words, O God. Wala akong kakayanan, Panginoon. Anoint each and every one of us, O God, that we may able to hear. And Lord, O God, we may able to walk in your will, Panginoon, O God. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos tayo na. Salamat po sa Diyos. Amen. Salamat po sa Panginoon sa buhay ng ating mga pastor. Amen. Na patuloy po tayong inilalagay sa ating panawagan. Amen. Salamat po sa aking asawa. Amen. Sa mga anak ko yan, 2 na sila. Salamat po sa inyong mga panalangin. Amen. Sa lahat ng nanalangin at nagpaabot ng kanilang tulong, financial, prayer. Maraming salamat po. Palakpakan natin ang Panginoon. Moral support, emotional support. Amen. Maraming salamat po. Pero sa umagang ito, naniniwala ako na naririto tayo upang makinig ng salita ng Diyos. Amen. Hindi lamang po ito parang nanonood tayo ng TV. Okay po, hindi lamang po ito parang pampalipas oras lang natin. Please know and please understand that we have a spiritual life. Sabi mo may spiritual tayong pamumuhay. Na ang buhay hindi lamang hanggang dito sa mundo. That's why we spiritual people continue to do things spiritually. Yes. Tayo mga spiritual na tao ay gumagawa ng mga bagay na spiritual. Diba? Sabi nga po, if we really, kaya nga may mga non-believers, may mga believers, if we really do appreciate God in our lives, talagang hindi tayo mapipigilan sa pagsamba. Grabe yung worship kanina, di ba? Sabi nga, if the highest place is at your feet, then I've done it all. If the one word is yun lang yung sasabihin mo, pakikinggan ko yun lahat. Hello? Nandiyan ba tayo? Your love has changed my life
forever. Sino dito yung mga nakaramdam ng pagmamahal ng Diyos? Alam niyo po, yung mga hindi nakakaramdam ng pagmamahal ng Lord, di talaga yan kayang magpuri ng grabe. Andiyan ba tayo? Yung hindi nakakaranas ng mga biyaya ng Panginoon, hindi talaga yan makakalapit sa Diyos ng totoo. Baliwala lang sa kanila yung mga espiritual na bagay. Pagsisimba, pananalangin, yung mga bagay na nakakalugod sa Diyos, baliwala lang yan. Kasi hindi nila na-appreciate yung grace, yung love ng Diyos. Hello, nandiyan ba tayo? Hello? Diba? Yung mga tao po, mga kapatid, na hindi makakita ng kanyang kalalagayan, ay hindi talaga yan susurrender. Hello? Nandiyan ba tayo? Hindi talaga susurrender. Kaya po sa umagang ito, meron pong inihanda ang Panginoon na topic po sa atin, At mahalaga po na mapag-usapan po natin ito. Ito po ay papamagatan po natin from law to grace, from human effort to God's power. Ganyan po ba tayo? Mula sa batas, alam niyo po ang tao mula bata, sinasanay ng do's and don'ts. Pag baby, anak, wag. Do it, anak, not, no. Alam ko po yan. No. Bad. Eat. Don't eat. Go play. Not, no, stop playing. Hello, andyan po ba tayo? Bata pa lang tayo, sinasanay na tayo, pinoform tayo na sa mga do's and don'ts. Tama po ba? Parang ini-instill sa heart natin yung law na may mga batas na dapat sundin. Which is, in the Bible, hindi naman talaga masama. In spirituality, sa buhay mo at sa buhay ko, kapatid, mabuksan yung isip natin na ang buhay hindi lang hanggang dito sa mundo. Kung bakit tayo lumalapit sa Diyos. Because this life is temporary. Ang buhay dito temporary lang. Pero malulungkot ka. Kung alam ng mga tao na mahalaga yung ginagawa natin, mahalaga pala ito, batang onti natin. At nanahimik ang lahat. Mahalaga pala ito, batang onti natin. Dahil mga kapatid, hindi nakikita ng maraming tao ang kahalagahan ng paglapit sa Diyos. Kasi normal sa flesh, normal sa laman natin, na kung ano yung upfront, kung ano yung kalalagayan, yung realidad, yun yung niyayakap natin. Mas pinipili nating example, magtrabaho, kaysa piliin si Lord. Nandiyan ba tayo? Mas pinipili natin na baliwalain ang Diyos, mag-effort kay Lord, mas pinipili natin mag-effort sa ibang bagay kaysa sa Panginoon. Nandiyan po ba tayo? Hello? Sinasabi ko lamang po yung nature tsaka yung importance. Pero dito po kasi, pinauuna ko na po ito. Kasi mahalaga na maintindihan natin na it is not about our ability. It's about the ability of God. Hello? Na maintindihan po natin na it is, ang makita po natin na itong from human effort to God's power, yung effort natin, hello? Nandiyan ba tayo? Yung effort natin ay hindi kaya, ulitin ko po pwede po bang yung kailangan ko ng full attention nyo muna para sa introduction, para walang misinterpretation. Ulitin ko po ito Yung full effort po natin ay hindi kaya tayong maligtas. Hindi tayo mailalagay sa mabuting kalalagayan. Kundi yung effort lang ni Jesus. Nakuha ba natin yon? Ngayon, sasabihin ng iba ganito. Makinig po mabuti Sasabihin, wag na lang akong gagawa. Tama? Wag na lang akong mag-e-effort. Wala na lang akong gagawin. Bahala na lang ang Diyos kumilos. Bahala na lang ang Diyos na gumawa. Ayun po yung mali. Hello? Yun po yung mali. Nandiyan po ba tayo? Mamaya po may iintindihan natin isa-isa. All the more, dahil alam mong wala kang magagawa, all the more, naaasa ka sa ginawa ng Diyos. Hello? Nandiyan ba tayo? Nandiyan po ba tayo? At mamaya po may iintindihan natin kung ano yung sinasabi ng law tsaka ng grace. But we want
to study this, amen, that the law reveals man's inability. Ulitin ko po, the law reveals man's inability. Ang batas po o ang salita, ang inilabas na law sa Bible, ay ito po ay nagre-reveal ng kakayahan ng tao na hindi niya kaya. Hello? Grace reveals God's ability. Mga kapatid, kailangan makita natin na ang paniniwalang ginagawa natin na ito, amen, ay hindi ito para maligtas. Hindi ito performance-based faith. Amen. Hello? Amen. Kundi kailangan maging Christ-centered dependence. Ulitin ko po Amen. Iba yung performance-based faith sa Christ-centered dependence. Hello? You know, when it is a performance-based faith, when you do good, when you do well, there's a certain point in your life na parang okay na ako. May marami naman akong ginawa eh. Hello? Nag-effort naman ako eh. Ang tawag doon, performance-based. Pag may nagawa ka na, masisettle ka na, ginawa ko na yung part ko. Tapos na yun. Hello? Hello? Nagkakaroon na tayo ng illusion, ng paniniwala na okay, ligtas na ako kasi may ginawa na ako. Hello? Nagsimba ako ngayon. Paano pag hindi tayo nagsimba, hindi na tayo ligtas? Hello? Andyan ba tayo? Now, again, the law reveals man's inability, grace reveals God's ability, and we should shift our faith from performance-based faith to Christ-centered dependence. Alam niyo po, itong generation na to, karamihan sa mga tao naniniwala na kailangan natin mag-work harder. Hello? To do better. To improve self and to fix ourselves. Kailangan kong magtrabaho ng mabuti, kailangan kong gumawa ng mas mabuti, ang kailangan kong mag-improve, i-fix yung aking sarili, at maraming Kristiyano pa rin sa panahon natin ngayon, mga kapatid, buksan natin ang puso't isipan natin, maraming Kristiyano na naniniwala pa rin na kung sila ay gagawa ng mabuti, tatanggapin sila ng Diyos. Hello? Ulitin ko po kung sila ay gagawa ng mabuti, ay tatanggapin sila ng Diyos. Alam niyo po kung saan nakaturo lahat ng to? Mamaya po malalaman natin. But the gospel says the opposite. Amen. Ulitin ko po. The gospel says the opposite. Yes. Ang problema kasi sa atin, ganito tayo mga tao. Pag alam mo may nagagawa ka, ang yabang mo. Pag alam mo may ginagawa ka, hindi mo kailangan ng Diyos. O may pagmamalaki ka sa Diyos. Pero hindi natin alam, yung gawa natin ay basura. Yung gawa natin ay hindi aabot sa pamantayan ng Diyos. Hello? Dahil nagsimba tayo, dahil nag-effort tayo, dahil ang ganda-ganda, dami na natin ginawa. Kaya anong nangyayari? Nagmamalaki na tayo sa Panginoon. Doon galing yan, yung mga salitang, naiintindihan naman ako ni Lord. Nag-usap naman na kami ni Lord. Hello? Doon galing yan kasi alam mo may ginawa ka na para sa Panginoon. Pero ang tanong, katanggap-tanggap ba yung ginawa natin sa harapan ng Diyos? Hello, nandiyan po ba tayo? Now, the gospel says the opposite. Christianity is not about what man can do for God. It is about what God has done for man through Christ. Amen. Hello? Nandiyan po ba tayo? Bakit po ang tono mo, Pastor Nico, ay parang ini-invalidate niyo po lahat ng mga mabubuting ginagawa namin? Pastor, wala bang kwenta yung mga pagsisikap namin sa ministry? Pastor, wala bang kwenta yung pagsisikap namin, yung pagsasakripisyo namin sa ministry? Kasi parang ang tono mo, Pastor Nico, ini-invalidate mo yung aming mga effort kay Lord. Na bawal na ba? Mapangit ba? Hindi kita maintindihan. Labo-labo ng mata mo eh. Hello? Hindi po ganon. Ang pinapakita sa atin, ulitin ko po the law was given to Moses and the law reveals the man's inability. Ulitin ko po, kailangan makita, the bottom line, ito po ang reason. The bottom line is, kailangan makita natin na yung ating mga gawa ay walang kwenta sa harapan ng Diyos. Amen.
para matanggap natin at mayakap natin yung ginawa ni Kristo. Hello? Na kahit ano man ang gawin mo, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Amen. Ulitin ko pa, kahit anong gawin natin, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Amen. Sasabihin ng iba, kaya hindi na lang ako gagawa. Mali. All the more na mag-effort tayo. Pero hindi na para umabot sa pamantayan ng Diyos. Yes. Maggawa tayo para matuwa na ang Diyos sa atin. Hindi na sa standard, sa love na. Kaya nga sabi ng Romans chapter 12 verse 1 to 2, that you offer your life as a living. Pina-offer pa rin. Sacrifice ka pa rin. That we offer our lives as a living sacrifice. You know the word sacrifice? Ano pong pumapasok sa isip nyo pagka salitang sakripisyo? Di ba, dugo, patayan ito. May sakripisyo sa chest, sacrifice to win. Ganon. May mamamatay, may makukuha, may mawawala, may masasaktan. Yun yung salitang sacrifice, that you offer your life as a living. Pero living ha, wag yung dead. Okay? Living sacrifice, holy. Sabi mo nga, banal. Inuutos sa atin yan. Pero bakit? Para ba maging anak ng Diyos? Ito sinabi ko na, no. Because it is your proper worship. Sabi mo nga, proper worship. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maging anak ng Diyos. Gumagawa tayo ng mabuti kasi anak niya na tayo at gusto natin matuwa siya sa atin. Ang tawag doon, honor. Ang tawag doon, worship. Amen? Kaya invalid din po yung sasabihin, wag na lang akong gagawa kasi hindi naman pala nagmamatter. Ang tawag doon, wala kang utang ng loob. Hello? Makatapos tayong patawarin ng Panginoon. Yun eh. Pagtapos natin patawarin ng Panginoon, babalik na naman tayo sa pagkakasala. Wala nang maihahain pa. Wala nang dugong maihahain pa, mga kapatid. Mahalagang maintindihan natin po ito, mga kapatid. Itong kahulugan ng batas at ng grasya ng Diyos. Hello? Nakukuha po ba natin yon? Hello? Amen. Now, marami kasi pong lumalabas talaga na ito yun, i-fix mo yung sarili mo, kailangan mong gumawa ng mabuti. You know, the law says do. Ang sabi ng law, gumawa ka. But the grace says done. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sabi ng Diyos, anak, dahil hindi mo kaya, tinapos ko na. Amen. Pwede ba nating hawakan yung ating mga puso? Sabihin natin, I put my faith in Christ. Alam niyo po yun yung grace. Yes. Yung inilalagay natin, yung ating dependence. Amen? Yung nagdidepend tayo sa Panginoon, yung ating trust, sa ating Diyos. Hello? Diyan ba tayo? Hindi na sa mga bagay na ginagawa natin. Now, the purpose of law. Now, bakit may law? Bakit may batas? Bakit nagbigay ang Diyos ng utos? Hello? Ulitin ko po, bakit nagbigay ang Diyos ng utos? Galatians chapter 3 verse 24. Ano ang sabi ng Bible? Sabi niya, after he draw, Galatians po kapatid. Galatians chapter 3 verse 24. Galatians. Hindi siya nag-i-stay, Galatia. Galatia. Galatians, Galatia chapter 3 verse 24. So the law was our guardian. Sabi mo nga, guardian. Ito malinaw po may law of Moses kasi tayo, tama? May mga batas tayong nakagisnan na sinusunod. Now, ano purpose nito? The law was our guardian until Christ came that we might be justified by... Ulitin ko po, sabi sa Tagalog, ang kautusan ay naging tagapag-alaga natin. Hanggang sa dumating si Kristo para sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya ay maituring tayong matuwid. Hello, palakpakan natin ang Panginoon. You know, the law was our tutor. Sabi mo nga, tutor. Tagapangalaga. Nagturo sa atin to bring us to Christ. Ito yung magdadala sa atin.
Para bagang sinasabi niya na, o sige, bibigyan ko kayo ng standard. Sige nga, tingnan natin kung kaya mo. Hello? Because of the Bible, because of the standard of God, sino po dito magsasabi na nakaabot siya sa pamantayan ng Diyos? Taas po ang kamay. Yung nakaabot siya sa pamantayan ni Jesus Christ sa standard ng Diyos. Meron po ba? Wala, di ba? Bakit natin nasasabing hindi natin naabot? Kasi alam natin na hindi talaga natin kaya. Hello? Now, the law, but listen to this. The law was never given to save us. Ang linaw po ng sinasabi, ano? Ng Galatians chapter 3 verse 24. Ano, ang linaw doon na sinasabi na guardian lang siya. Tagapagbantay. Guidance lang. Hindi siya binigay para tayo ay maligtas. It was given to, pakibasa po in 3, 2, 1, go. Diyan. The law was given to what? The law was never given to save us. It was given to expose us. Sabi mo nga, kasi maraming tao hindi marunong umamin. Sabi mo nga, aminin. Ayan. Maraming tao, hanggat kayang iligtas ang kredibilidad niya, hanggat kayang iligtas ang integridad niya, hanggat kayang makapagtago, magtatago, wag lang mapahiya sa ngalan ng pride. Pero hindi natin kayang magtago sa harapan ng Biblia. Hindi natin kayang magtago sa harapan ng Diyos. Kung talagang makikita natin yung sarili natin, masasabi mo, durog na durog ako. Hello? Baka kahit taas noo. Di ba? Yung parang ano lang yan, yung parable sa Bible, yung nananalangin ng dalawa. Yung isa taas noo, nagtatights ako, nagpapasting ako, tumutulong ako, hindi ako kagaya ng isa na yon, magnanakaw, nagtuturo pa. Naninisip pa, naghahanap pa ng iba. Hello? Anya kaya? Amen? Andyan ba tayo? Hello, di ba? You know, the Word of God meant to expose us. Pero yung isa, mapagpakumbaba, malayo, hindi man lang makalapit sa altar. Baka mamaya walang lumapit sa altar, ha? Hindi. Baliktad, lumapit kayo. Diba? Yung muko, kinakabog yung dibdib. Walang-wala eh. Kasi yun yung totoong nakarealize. Hindi man lang makatingin sa langit, iyak-iyak. Sabi niya, Panginoon, kahabagan mo ako. Ano sabi niya? Diba? Lord, have mercy on me, sabi niya. For I am a sinner, yun sabi niya, sapagkat ako, ay, ano kaya ginawang kasalanan ng tao na yun? Hello? Andiyan ba tayo? Pero ano sabi ng Bible? Yun ang umuwing kinalulugdan. Hindi yung nagre-recite ng ginawa niya? Hello? Why? Because the Bible, the law was given to expose us. What the law does, the law reveals sin. Ano yung ginagawa ng law? Nire-reveal nito ang kasalanan. Hindi mo man naaminin may kasalanan kay kung hindi yan nakasulat sa Bible eh. Hindi mo naman naaminin yun eh. Maniwala ako sa'yo. Hello? Hindi ako amin. Alam nyo ba, mapapaamin nyo ako? Ang problema hindi eh. Hindi natin madadaya ang Bible. Magdahilan man tayo, magpalusot man tayo, wala tayong lusot sa Diyos. Hello? Kaya napakaganda mga kapatid, na lumalapit tayo sa Panginoon. Kasi itinuturo ng Diyos yung ating mga kasalanan para ano? Wait lang po. Number 3, tsaka number 4 yan, number 2. Nandiyan ba tayo? Sabi ng Romans chapter 3, verse 20, through the law comes the knowledge of sin. Sabi po ng Romans chapter 3, verse 20, go! Romans 3:20, therefore no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Mabigat. Akala ba natin magiging righteous tayo kasi nakasunod tayo sa law? Rather, through the law, we become conscious of sin. Pero ang katotohanan, sabi niya, sapagkat walang sino mang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan.
Hindi porket sumunod ka sa kautusan, matuwid na tayo. Andyan ba tayo? Pero sabi, sa halip, ipinapakita ng kautusan sa tao na makasalanan siya. You know, that is the very purpose of the law. It reveals our sin. Ibig sabihin, ganito. Ang law po, parang salamin. Sabi mo nga, salamin. Salamin. Salamin, 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 ha? Hello. Ang ibig sabihin ng law ay salamin. Ano ibig sabihin ng salamin? A mirror cannot wash your face. It only shows the dirt. Pagharap mo sa salamin, sige, works pa more. Hello. Hindi, totoo. Pero mamaya malalaman natin, hindi po siya masama, ah. Ang Diyos ang nagbigay, holy siya. Kaya lang, ginagamit natin yung law sa mali. Hello. Ginagamit kasi natin yung law sa mali, eh. So, kailangan natin itama, i-apply natin yung laws na tama sa buhay natin. Hello, andyan ba tayo? It shows us the dirt of sin. Now, the law reveals human inability. James chapter 2, verse 10. Ito pinakamabigat po sa lahat, mga kapatid. Dito na tayo tatambling. The law reveals human inability. James chapter 2, verse 10 o Santiago chapter 2, verse 10. Isipin natin to, whoever keeps the law, the whole law, and yet stumble at just one point is guilty of Tagalogin natin para mas malinaw, ang tumutupad sa buong kautusan pero lumabag sa isa. Sa mga ito ay sa buong kautusan. Ito yung masakit na katotohanan. One sin breaks the entire system. Kasi totoo yun. Hindi porkit mabait ka, kahit dito sa Pilipinas, ganun. Gumawa ka naman ng 1,000 mabuti. Nagnakaw ka ng 1 beses. Pag tinrayan ka sa pagnanakaw mo, guilty ka, hindi. Masasabihin mo ba, yun, tumulong ako sa mayor, nag-donate ako sa charity, nagpagawa ako. Hindi. Kapag dumaan tayo sa trial, pag guilty, guilty. Naiintindihan po natin? Kailangan natin maintindihan to, kasi kailangan ma-expose yung kalalagayan natin para hindi tayo magmamalaki sa Diyos. Hello? Na feeling natin, porkit ang dami na nating nasunod, ang dami na nating nagawa, kung makapaglumalaki tayo, excuse me, ang dami ka ng disciple. Hello? Graduate ako ng Bible school, cum laude ako. Hello? Ang dami mo natuturuan. Accepted na ba ako? Hello? Nagiging karapat-dapat na ba ako dahil sa nagawa ko? Nagiging karapat-dapat na ba tayo dahil sa nagawa natin? Hello? No, sabi ng Bible, kapag ikaw ay nag-break ng isa, break mo na lahat. Ibig sabihin, anong ibig sabihin mga kapatid? The law proves no one can qualify. Amen. Sabihin mo nga, no one. No one. No one. Amen. Diba? Wala talagang magka-qualify. The law prepares. Ito, napakaganda. Bakit? Kasi po, next slide please. Pakibasa. 1, 2, 3, go. The law prepares the heart for grace. Ulitin ka, basahin natin. 1, 2, 3, go. The law prepares the heart for grace. Napakaganda pala. Amen. Napakaganda pala ng law. Kung gagamitin natin sa tama, kung gagamitin natin sa kahandaan ng puso para yakapin natin yung ginawa ni Kristo. Hindi pala natin dapat gamitin ito sa pagmamalaki ng mga ginawa natin. Kasi kung lalalimot pa po natin yung theology, mga alauna pa po tayo matatapos. Totoo, may positional righteousness, di ba? May progressive righteousness, merong self-righteousness, may God's righteousness, ang daming righteousness sa holiness sa Bible. Pero ang malinaw lang yung righteousness natin, basahan yan sa harapan ng Diyos. Comparing to God's holiness. Now, the thing is, the law prepares our heart for grace. Ang ganda, no? If a person, bitawan na natin, napakaganda. Next slide, please. Pakibasa. Ay, yun ba yan? Hindi yan. Next, hindi yan. Yung sumunod. Yan. 1, 2, 3, go. If a person believes he is righteous by his works, he will never run to Christ. Totoo. Hindi magsisisi. Hindi hihingi ng tawad. Pag piling niya, tama siya.
Pag feeling niya, righteous siya, may parte siya, may ginawa pa rin siyang mabuti, kahit nagkamali siya, tatakpan niya yun. Nandiyan ba tayo? Tatakpan niya yun, maniwala kayo. Kung ayaw nyo maniwala kayo. Kasi yun ang totoo. Pag piling mo may nagawa ka, kahit may mali ka, yung nagawa mo, itatakip mo dun. Parang ano yan, plus minus sa langit? Totoo. Mga kapatid, if a person believe he is righteous by his works, he will never run to Christ. Diyan po ba tayo? Jesus lang. Hello? Andiyan po ba tayo? When he realizes, but he will never run to Christ, but, may but. Diba? But, paniki, but. But when he realizes, pero kapag naintindihan ko na, I cannot save myself, then we will cry out, Lord, save me. Lord, ligtas mo ako. Pag na-realize mo na walang-wala talaga tayo, Lord, tulungan mo ako. Yun eh. Yung alam mo yung guard down, yung alam mo wala. Hindi ba tayo? Yung guard down, yung alam mo wala talaga eh. Lalapit ka, hindi ka palayo. Hindi yung parang ang daga na nagtatago sa isang sulok. Hello? Yung sasabihin mo na, iyak ka, Lord. Save me, Lord. Lord, forgive me. Diyan ba tayo? Palakpakan natin ang Panginoon. That's the purpose of the law. Now, the limitation of human effort. Binanggit na natin, bakit hindi talaga papasa yung effort natin? Kasi may limitasyon tayo. Why works cannot save? Romans chapter 8 verse 3. For what the law could not do, God did by sending His Son. Sabi ng Romans 8, Amen. Ano sabi ng Romans chapter 8 verse 3? Sabi niya, ang kautusan ay hindi sige po, pakilakayan yung Tagalog. Ang kautusan ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan. Makakapag-alis ng kapangyarihan ng kasalanan. Ulitin ko po, ang kautusan ay hindi makakapag-alis. Kung gusto mong mabago dahil sa batas, hindi mangyayari yun. Kung gusto mong mabago dahil sa pagsunod, hindi mangyayari yun. Ulitin ko kung gusto nating mabago dahil sa pagsunod, hindi mangyayari yun. Kasi ang kautusan ay hindi makakapag-alis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay. Amen. Dahil sa kainaan ng ating makasalanan, pagkatao. Yes. Kasi makasalanan talaga tayo. Amen. Yun yung limitation ng human effort eh. Ano nangyari? Ang Diyos ang nag-alis nito. Okay, sino daw ang nag-alis? Ang Diyos nang isugo niya ang sarili niyang anak. Naalis ba? Hindi. Naalis. Pero sinong nag-alis? Yung pautusan ba? Hindi. Sinong nag-alis? Ang kanyang anak, si Jesus Christ. Amen? Isang taong makasalanan, sarili niyang anak sa anyo ng isang taong makasalanan upang handog para sa ating mga kasalanan. Sa kanyang pagiging tao, tinapos na. Sabi mo nga, tinapos na. Ng Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan. Listen to this. Those who really accept Christ in their lives, the sin is powerless. Sabi mo nga, powerless. Palakpakan natin ang Panginoon. Now listen to this, pakinggan natin yung praise. Sabi niya, what the law could not do. So the law is holy, but it is powerless to change the heart. Hello? Ang katotohanan ay kapag narinig mong sinabi ng Bible na huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang makikiapid, huwag kang mag-iimbot, huwag kang papatay, huwag kang magsisinungaling. Ano pa ba? Magkakaroon ng ibang Diyos. Yan. Ano pa? Sige pa. Oh, sinabi ko na eh. Ulit-ulit. Huwag kang magnanakaw. Marami ba magnanakaw dito? So, sabi ito, kapag narinig natin yun, hindi tayo mababago. Yes. Hello? Yes. Yun ang katotohanan. Diba? Amen. When the law is holy but it is powerless to change.
Hello? The problem is not the law. Ulitin ko the problem is not the law. Bakit daw? Sabi nung verse, the problem is the sinner. Dahil sa mga kasalanan nating pagkatao. Amen. Hindi naman talaga yung law yung may problema eh. Ang problema yung natural. Amen? Amen. Yung pagiging natural nating makasalanan. The law command, do not lust, but it cannot remove lust. The law command, do not lie, but it cannot change a lying heart. Modern Christianity problem po yan. Hello? Naniniwalang maraming Kristiyano, hindi, try mo pa. Mga 10 dasal. Lumuhod ka mula rito hanggang Mindoro. Hello? Pray more to earn favor. Serve to be accepted. Pero ang katotohanan, nagiging religyoso na lang ang tao. Yes. Nagpapaawit, pero pagtapos sa pulpito, gagawa ng kabulastugan. Yan ang buhay natin noon. Tama mali? Right. Mapagpanggap. Hello? Two-face. Double identity. Double life. Tama. Hello? Yan yung buhay natin noon. Nagpapaawit, tumutugtog ng gitara. Hello? Pero may ginagawa palang kalokohan. Kung ano-anong sinesearch sa cellphone na kabastusan. Hello? Yan ang buhay natin noon. Aminin natin yan. Hello? Nagdanakaw tayo, naglalait tayo ng kapwa. Hello? Nangi-scam tayo. Hello? Nandiyan ba tayo? Mga kapatid? Wala tayong pakialam sa paggawa ng kasalanan. Yan ang buhay natin lahat noon. Lahat tayo ay makasalanan. Hello? At ginagawa lang natin yung mga bagay na yun para maibsan kahit papano yung ating damdamin. Feeling natin lumilinis tayo pag nagsisimba tayo. But it becomes religious performance. And you know what happened? If it is a performance, religious performance, there's guilt. There's shame. There's spiritual burnout. Hello? Because the soul was never designed to live by law. Hindi dahil, yung kasi nakikita natin number 3, pag-usapan natin, the power of grace. Papakan natin ang Panginoon. What Christ accomplished. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, ang sabi ng Bible, for by grace, you have been saved through faith, not of works that no one can boast. Hello? Naintindihan natin na kung bakit tayo naligtas. Kasi wala, naawa lang talaga ang Diyos. Yun na yun. Hello? Mahal tayo ng Panginoon. Swerte na lang, minahal tayo eh. Hello? Kung hindi, lahat talaga tayo impyerno. Totoo. Diba? Salamat sa Diyos, nakarinig tayo ng gospel. Salamat sa Panginoon, nakarinig tayo ng Word of God, kaya ka nandito ngayon. Yung ibang tao nakarinig, pero binaliwala nila. Pinagtagpo, pero parang hindi tinadhana. Hello? Nakarinig lang eh. Hindi na nag-response eh. Hello, andyan ba tayo? At kung ano-anong hinahawakan nila, pati beat. Paano kaya nila nahawakan yung beat? Hello, andyan ba tayo? Now, the power of grace. Grace means unmerited favor from God. Sabi mo nga unmerited. Unmerited. Pag sinabing unmerited, alam niyo po kung ano yan? Hindi mo deserve, pero binigyan. Hello? Grabe yun. Alam nyo? Pag natagpuan natin yun, huwag niyong pakawalan. Amen. Lakpakan natin si Lord. Yung hindi mo naman deserve yan, Yes. pero binigay sa'yo, Amen. huwag natin pakawalan. Amen. Maawa ka sa sarili mo. Maawa tayo sa sarili natin. Yung hindi mo deserve, pero meron ka. Bakit? Ano ba ginawa mo? Bakit sino ka ba? Ano ba effort mo? Hello? Ano ba effort natin? Love ng Diyos yun eh. Hindi natin deserve eh. Pero, kaya, pag na-realize na natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, huwag na natin pakawalan. Amen. We cannot earn it. We cannot deserve it. We can only receive it. Magpasalamat na lang tayo. Sabi mo nga, gratitude.
gratitude? Naalala ko yung illustration ko nung finish ko po ito sa 13. Sabi ko, merong isang babae, lalaki, nagkasalubong sila. Yung isang lalaki, punong-puno ng kasalanan, utang. Ang utang niya, 10 milyon. Grabe, 10 milyon. Saan ako kukuha nun? Diba? Ngayon, may isang lalaki, ang yaman niya. Sabi niya, magkano utang? Gusto ko na mamatay. May utang ako 10 milyon. Sabi ng lalaki, hindi nakakawa ka naman. Okay ka lang. O sige, bayaran ko na yung utang mo 10 milyon. Kung tayo yung binayaran yung utang ng 10 milyon, ano gagawin natin? Uy, thank you bye-bye. Ganon? Ganon hindi. Ngayon, palagay na natin ganon tayo. Ngayon, nagkautang ulit tayo ng 10 milyon. Do you think babayaran ulit tayo? Kung ikaw, magbabayad ka pa? Wala nang may hahain pa. Hello? Pero yung totoong nakatanggap ng biyaya, pagkatanggap ba, ito yung 10 milyon mo, may papalinis po ba kayo dyan? Baka may labahin kayo. Uy, marami tayong bubong nyo, linisin natin. Hello? Lahat gagawin mo. Para lang. Matuwa siya. At ang tawag doon, Romans 12:1-2, that you offer your life as a living sacrifice, holy and acceptable. Proper worship mo yun kay Lord. Diba? Yung i-recognize, yung i-acknowledge mo ang Diyos sa buhay mo, yung may mga bagay na nangyayari sa'yo, i-glorify mo ang Diyos, worship yun eh. Pwede sabihin ng asawa ko na, okay, nanganak ako, kasi doon ako nagtatrabaho sa OFW, excuse me, duh. Magaling kasi ako. Pwede, hindi. Ito naman talaga siya nagtatrabaho. Pwede. Excuse me, nakisama ako sa mga doktor. Nakisama ako sa OPD, kaya number 1 ako sa pila. Pwede, hindi. Pwede! Ang katarang katotohanan, hindi yun ang kanya sinasabi. Bakit? Kasi nakikita niya na kung hindi naman talaga ang Diyos ang kumilos, hindi mangyayari. Ang tawag doon, worship. Salamat sa Diyos. Amen. Safe yung anak ko. Hello? Salamat sa Diyos. Safe yung asawa ng anak. Hello? Andiyan po ba tayo mga kapatid? Ang grace po, hindi talaga natin siya kayang i-earn. Ang kailangan lang natin, maging gratitude tayo. Amen. Listen to this. Grace does what the law cannot. Grace does what the law cannot. The law says, be holy. Grace makes you holy through Christ. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? The law says, change yourself. Grace says, I will give you a new heart. Ezekiel 36 verse 26. Sabi ng Bible, ang ganda, no? Ezekiel 36 verse 26. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from your heart of stone and give you a heart of flesh. Amen. You know, the cross is the turning point. On the cross, Jesus cried, it is finished. Amen. John 19 verse 30. Pag ano yung natapos na? Sin paid for. Amen. Law satisfied. Salvation completed. Andiyan ba tayo? Amen. Kaya nga mapalad eh. Sabi mo nga, bless. Bless. Kaya nga, mapalad tayo eh. Kung bakit natin hindi dahil wala lang yun. Bless tayo kasi pinayaran na ni Kristo ang kasalanan. Yes. Tinupad na ni Kristo ang kautusan. Amen. Niligtas na tayo ng Diyos. Hindi tayo ligtas pag nakarating sa langit. Dito pa lang sa lupa, if you accept Jesus Christ and believe in your heart, you will be saved. Amen. Hello! At hindi sinabi ng Diyos, it is start working. Sabi ng Diyos, it is finished. Palakpakan natin ang Panginoon. That's the grace. Number 4 and last, living under grace. Paano tayo mabubuhay ayon sa biyaya ng Diyos? Ito na. Sabi mo, ito na. Extend lang po ako ng konti ha, 11:23 na po eh. Nakailang minutes na ba ako? 45? Okay, 45. Extend lang po ng konti. Living under how believers should live today. Paano nga ba tayo? O, next slide, pangmabigatan. 1, 2, 3, pakibasa po. 1, 2, 3, go. Grace does not produce laziness. Grace produces transformation. Sabi natin, aminin. Minsan na totoo, dahil alam mong ligtas ka na ang tamad mo.
Ang tamad mong magsimba, ang tamad mong mag-pray, ang tamad mong gumawa para sa Diyos, ang tamad mong mag-play. Pagdating sa Panginoon, kasi ligtas na tayo. Hello? Pero pag may mga party, may concert, may SM, may ayuda, lahat, number 1 tayo dyan. Hello? Pero ang katotohanan, grace does not produce laziness. Grace produce transformation. Amen. Hindi po ako may sabi niyan. Ang sabi ng Titus chapter 11 verse 12, basahin na lang natin, baka pagbintangan niyo pa ako eh. Biro lang po, biro lang. Titus chapter 11 verse 12, but 1, 2, 3, go. For the grace of God has appeared, that offers salvation to all. Okay po, tama. Verse 12. It teaches us, 1, 2, 3, go. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Malaki problema natin dito Hello? Nandiyan ba tayo? Amen. Malaki problema natin dito mga kapatid. Ito yung dapat nating idulog kay Lord ngayong umaga. Kung hindi tayo nakakano sa ungodliness and worldly passions. Hello? Kung hindi pa tayo naglilives ng self-control and upright and godly lives in the present age. Ito yung kailangan natin. Hindi may ibig sabihin yan. Because one of the characteristic ng holiness, may progressive din naman talaga siya. Diba? Binabago tayo ng Diyos araw-araw. Binabago tayo ng Panginoon. Pero yung gustuhin natin, ay iba yun. Iba yung godly desire. Asan na may binasa ko kanina? I mean yung worldly desire. Hello? Yung hinahanap-hanap natin, yung natatakam tayo sa kasalanan. Hello, andyan ba tayo? Iba yung may desire ka. Iba yung gumagawa pa tayo ng paraan just to do it. Hello? Iba yun. Yung ma-fall tayo, sige na eh. Because a righteous fall 7 times, oo, sige. But he rises up. Pero ang katotohanan, the grace that not teaches us laziness, it transforms us. Tuturuan ka nitong mag-no. Aalisin nito yung power, yung desire natin. Amen. Hello? Alam niyo po nito mga kailan lang may mga nakakausap po ako. Umiiyak siya kasi nagko-confess siya ng kasalanan. Sabi niya, parang hindi na po ako yun. Pero nagagawa ko po talaga. Sabi ko, kapatid, yan ang katibayan na ligtas ka na talaga. Huwag kang mag-alala. Ang Diyos ay nagbabago ng buhay ng tao. Amen. Hello? Andiyan ba tayo? Yun yung totoong nakaintindi ng grace ng Diyos. Hello? Amen. Andiyan ba tayo? Hindi yung... okay lang to. Kasi nagsimba naman ako kanina. Okay lang to. Hello? Palakpakan natin ng Panginoon. It teaches us to do not. It is grace teaches us holiness, not law. 3 effects of grace. Ito na po. 3 epekto ng grace. Number 1, pakibasa. 1, 2, 3, go. Pakibasa po. Grace removes condemnation. Sabi mga condemnation. Romans chapter 8 verse 1, there is no condemnation for those in Christ. Amen. Pag sinabing condemnation, hindi na tayo, sa Tagalog po, hindi na tayo husgahan pa. Ibig sabihin, hindi na tayo haharap sa trial. Kapag tinanggap natin yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi na tayo haharap sa hukuman ng Diyos. Sabi niya, patagalog po kapatid. Sabi niya, sapagkat ang sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay hindi na hahatulan pa. Amen. Hindi na ba hahatulan? Ayan, hahatulan ng kaparusahan. Pag na kay Jesus Christ na tayo, yun pala ang dahilan. Kaya dun sa mga kakilala nyo, ipabalita nyo sa kanila. Hello? Amen. Na pag meron ka ng Jesus, pag meron tayong Jesus, hindi na tayo hahatulan pa. There's no more condemnation. Amen po ba? Ayun. Ito na. Dahil ba hindi na tayo hahatulan, gagawa na tayo. Di ba? Aradayon.
Okay, yes! Hindi na ako haharap sa judgment. Hindi na ako haharap sa hukuman ni Lord. Magpapakasasa na ako sa kasalanan kasi dakila ang biyaya. Hello? Ano sabi ng Romans chapter 6 verse 1? Wala yan dyan. Duktong lang natin. Romans 6 verse 1. Romans 8 to, di ba? Pero nauna muna, ano sabi ni Pablo? What shall we say then? Shall we go on sinning so that the grace may increase? Sa Tagalog, ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy pa ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ng biyaya ng Diyos sa atin? Ano sabi ng verse 2? Bitawan mo! Bitawan mo! Aba! Hindi maaari! Aba, hindi pwede! Galang talaga. Hello! Hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Mga kapatid, kailangan natin ng himala kung hindi pa tayo nababago ng Diyos. Ang katotohanan, kailangan natin ng real encounter. Aminin natin yan. Kapag di natin inamin yan, di tayo mababago. Maniwala tayo. Kung magpapanggap tayo, di! Love ko si Lord, di! Naranasan ko na yun. Naiyak na ako eh. Yung isa lang eh. Dalawa dapat. Joke lang. Biro lang. Dapat nga, kasama yung tenga, tsaka yung ano eh. Parang pang malakasan. Ganun ba yun? Hindi, di ba? Alam mo yun, pag naranasan mo na si Lord, aayawan mo na ang kasalanan. Hello, hindi ka na magtatahilan. You could have 1,000 reasons to do sin. Napakarami mong pwedeng maging dahilan. Di ba? Hindi lang makita yung medyas mo ng asawa mo. Di ba? Kasi yung medyas ko. Ganun ha, hindi mo kita yung medyas ko ha. Bahala, gawa ko kasalanan. Maraming pwedeng maging dahilan. Totoo hindi. Tahulan ka ng aso. Aba, sira ulo tong aso na to. Ano yung klaseng buhay ko, pati aso, tinatahulan ako. Makagawa nga ng kasalanan. Napakarami para makagawa tayo ng kasalanan. Pero pag mahal mo ang Diyos, siya na ang iisipin mo. Hindi na yung aso. Amen? Siya na ang iisipin natin. Hello? At kung madapa ka man, ang Diyos pa rin ang iisipin mo. Hindi mo iisipin yung bato. Hindi mo, walang yung batong to, nakakalat. Hindi mo iisipin kung sino. Ito kasi, kung di kami nag-away, hindi ako pupunta rito, hindi ako matitiso. Siya pa rin ang may kasalanan. Yung medyas. Kasi hindi niya nakita. Di ba? Example lang, Mana. Mahanap na lang siya. Ha? Mahanap na lang siya ng marunong. Di ba? Hello, andyan ba tayo? Mga kapatid, ba't ba tayo napunta ron? Kasi wala talaga tayong pwedeng dahilanin. We can have so many reasons. But if we really love God and if we really accept grace, ang Diyos pa rin ang iisipin mo. Sabihin natin, si Jesus lang. Palakpakan natin ang Panginoon. You know, hindi na tayo hangatulan, pero hindi ibig sabihin malaya tayong gumawa ng kasalanan. Ibig sabihin, nakagawa man tayo ng kasalanan, naiintindihan, alam ng Diyos yun, at hindi natin maloloko ang Panginoon. Hello? Yun ang kagandahan, hindi natin maloloko ang Diyos. Alam ng Diyos ang puso natin. Hello? Kung ano ba yung pagbagsak na yan, dahilan na lang ba yan? Diba? Palakpakan natin ang Panginoon. Nakasiris mo ito eh. Ang sunod talaga nitong preaching repentance eh. Kung ano talaga yung ibig sabihin ng true repentance. Kasi talagang tao magkakasala at magkakasala eh. Pero dito muna tayo. Amen. And number 2, grace produces love. Sabi mo nga, produces love. Ulitin natin ha. Hindi na tayo haharap sa hukuman. Ibig sabihin, hindi na tayo haharap sa judgment. Ibig sabihin, ang haharap sa atin si Jesus na. So pagharap ni Jesus Christ, langit talaga tayo. Kaya ka at kaya ako ligtas. Dahil kay Jesus Christ. Hindi dahil sa ginawa. Kaya hindi tayo hatulan dahil kay Jesus Christ. Now, ang grasya po ay nagpo-produce ng love. Ang sabi ng Luke chapter 7 verse 47, he who is forgiven much, grabe to, no? Sige nga. Ito yung sinasabi ko kanina, yung Tagalog. Kaya sinasabi, pakilakihan nga kapatid yung Tagalog. Luke chapter 7 verse 47, kaya sinasabi ko sa iyo na ang malaking pagmamahal na ipinapakita niya sa akin ay nagpapatunay na pinatawad na ang marami niyang kasalanan. Pero
ang taong kaunti lang ang kasalanan pinatawad ay kaunti rin ang pinakitang pagmamahal. Ano sabi dito? He is forgiven much, loves much. Hello? Hello? Yun ang totoo. Yun ang problema. Ano problema? Di ba maganda yun? Ang problema, kaya konti lang yung effort mo kay Lord kasi feeling mo konti lang yung pinatawad sa'yo ng Diyos. Hello? Pero kung makikita talaga natin gaano kagrabe yung kasalanan natin, makikita natin gaano tayo ka-sinful sa harapan ng Diyos, lalaki yung pagmamahal mo sa Diyos. Alam niyo po ba na kapag sa Diyos tayo nagkasala, mabigat talaga? Because He is God. Hayaan niyo po, bigyan ko kayo ng isang example. Kapag tayo po, paki-confirm na lang po ng mga nasa government ha. Halimbawa na, yung tao, murahin mo yung tao. Sa tingin mo, mapapalakpas ka, hindi. Hindi, syempre, hindi. Baka babanatan ka, ganun. Pakukulong ka ba basta-basta nun? May mahabang proseso. Tama, mali. Kasi minura mo yung tao. Pero ngayon, ganito, sa SONA ng presidente, yung presidente nagsasona. Tumayo ka ron, minura mo yung presidente. Sa tingin mo, dadamputin ka ba kagad? Kulong ba? Kulong ba? Ano ba? Kulong? Ha? Di ba? Kulong. Parang agad-agad, tatakpin ka kagad eh. Hello? Bakit? Anong meron? Sa authority. Sabihin nga natin authority. You know, God is eternal God. Iba siya eh. Siya yung namatay. Pero mo, siya na nga yung namatay, siya na yung tumubos, siya yung nagligtas sa atin. And yet, ang tao nire-reject pa rin. Kaya matindi yung penalty talaga ng rejection sa Diyos eh. Eternal punishment in hell. Hello? Bukod pa sa kasalanan natin, bukod pa sa rejection natin. Now, ano ibig sabihin nito? Kailangan makita natin yung sarili natin na pinatawad tayo ng Diyos. Kasi kung hindi, mga kapatid, hindi natin mamahalin ang Panginoon. Now, people who understand grace, love God deeply. Palakpakan natin ang Panginoon. Pagbulay-bulayan natin yan. Yung mga pagkakataon na gumawa ka ng katarantaduhan, na pwede ka na sanang patayin, that you deserve, we deserve all the hate in the world. Na kung pwede na sana tayong i-destroy. Di ba? Ganun tayo, pag may nakagawa ng masama sa atin, pasasabugin talaga natin yung mukha eh. Di ba? Ganun. O kaya, bahala na. Hello, di ba? Tayo, gumagawa tayo ng masama. Hello? Diyan ba tayo? At deserve dapat natin yung distraction. Pero salamat kasi pinatawad tayo ng Diyos. Hindi na natin sinalo yun. If we really understand how much God forgive us, He will love Him. We will love Him so much. Palakpakan natin ng Diyos. Number 3 and last. Ay, meron pa pala isa. 5 pala to. Baka ano? 5 nga. Number 3 and last, grace produces real obedience. Sabi mo nga, real obedience. When people obey because of love, not fear, obedience becomes joyful. Sabi mo nga, joyful. Kaya pagka ikaw gumawa ka na sa church, pag nag-pledge ka, hindi masama loob mo eh. Pag nag-tithes tayo, hindi masama loob natin. Pag nagsimpa tayo, hindi masama loob natin. Pag naglakad tayo, hindi masama loob natin. At kahit medyo maliit tayo ng tapos, hindi masama loob natin. Sorry po. Napakaba ng konti. Hello? Andiyan ba tayo? Hello? Diba? Kasi yung obedience, out of love na siya, hindi out of fear. May impyerno ko, susunod ako. Hindi na, nagiging masaya siya, Lord. Kasi gusto kitang parangalan. Kaya ka nakakapag-first fruit. Kaya tayo nakakapag-tithes. Kaya tayo nakakapag-offering. Kaya tayo nakakapag-sakripisyo. Alam natin itong mga bagay na ito ay ginagawa para lumawak ang ministry. Hello? Andiyan ba tayo? Kaya tayo nakapagpatayo ng building kasi nag-pledge ka. May airconan ba tayo ngayon? Kung walang nag-pledge ng aircon, na hanggang ngayon binabayaran. Hello? Pero salamat sa Diyos. May binagong buhay. Ba't naman may magdodonate yan kung di nakaranas ng love kay Lord? Ba't naman tayo magdodonate dito? Alam natin yan.
Kaya lang minsan nagiging mahina tayo sa sitwasyon. Pero sa mga ganung panahon, wag tayong magpapadaig. Alalahanin natin ang ginawa ng Diyos upang tayo ay makasunod sa Kanya. At sa ating pagsunod sa Kanya, doon lulubusin ng Diyos ang kagalakan natin. Number 5 and last, the danger of returning to law. Sabihin mo nga, ang kapahamakan sa pagbalik sa kautusan. Winarningan ni Pablo ang church sa Galatians chapter 3 verse 3. Sabi niya, having begun in the Spirit, are you now being made perfect by the flesh? Hello? Sabi niya, are you so foolish after being by means of the Spirit, after beginning by means of the Spirit, are you now trying to finish by means of the flesh? Grabe, no? Alam niyo pong ang context nito, kasi maraming tao nagsisimula sa grace, pero bumabalik pa rin sa self-effort. Andiyan ba tayo? You know, this produces religion instead of relationship. Okay, niligtas ka ng Lord, kaya sundin mo pa rin ang kautusan. Hello? Binabalik pa rin sa kautusan. Hello? We are no longer under the law. Maintindihan po natin ito Hindi na pagsunod, kasi ang lawmatic, standard ng Diyos yan So, hindi na tayo babalik sa kautusan. Maintindihan natin ito Dito na tayo magtatapos. Kundi tayo ay susunod sa Diyos, sa kanyang mga salita, out of love. Hindi for the standard. Ito nga yung sinasabi ko in Romans chapter 12 verse 1 to 2, that we offer our life as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Why? Because the law says, climb the mountain to reach God, but grace says, God came down the mountain to reach you. Palakpakan natin ang Panginoon. Religion says, do more. Grace says, receive more. You know, the Christian life is not about trying harder. It is about trusting deeper in what Christ already finished. Kaya mga kapatid, paano ba tayo nabubuhay ngayon? Nabubuhay po ba tayo para ma-earn yung love ni Lord? Or nabubuhay tayo na nagtitiwala tayo sa pagmamahal ni Kristo? Listen to this. The greatest transformation happened when a believer realized my salvation does not depend on my strength, but on Christ's finished work. Tayo po lahat ay tumayo sa oras po na ito. Palakpakan natin